Nakakaibwisit na minsan, masyado ng overkill eh. Ha? Bibigyan na niya ng pera, ganito ganon, ha? Alam nyo, kung tutuusin natin eh, hanggang kailan lang yung pera mga binibigay nila eh. Hindi naman pang matagalan yun, sandali lang yun eh. Di ba? Dapat kasi, ang OWA, meron ng mga, yung konkretong programa. Simula nung itayo yan eh. Simula nung mag-umpisa akong maging OFW, dekada 70 eh. Nung maitayo yan, dekada 80, mga kaibigan. Ano na ba ang konkreto na nagawa ng ating Overseas Workers Welfare Administration? Wala naman eh. Halimbawa, yung katulad ng sinasabi natin nung simulat sa pulpa, dapat kung may dapat pagkagastosan ng pera ng OWA, dun sa pagpapatayo ng mga, halimbawa, ospital para sa mga OFW, sariling bangko. Ha? Wala eh. Tsaka hanggang ngayon hindi natin nakikita na nagdedeklara ng income, ng collection, itong OWA. Gayong yaan po, trust fund, mga kaibigan. Ipinagkatiwala lang yan sa gobyerno. At ang gobyerno lang ang nag-a-administer nung pondo nila. Mga kaibigan, pero yan, pangalan-pangalan, dapat OWA, welfare. Dapat gagamitin mo yung pera sa kapakanan lang. Puro ganyan tayo, wala namang pangmatagalan na na benepisyo para hanggang ngayon hindi natin nakikita yon. Samantalang ito, dekada 80 pa, pinaglalaban na namin. Panahon pa ni Cablas Ople. Mga kaibigan, ito ulitin ko Nung panahon ni Cablas Ople, kinwestiyon namin yung kung saan pinagdadala yung pondo. Isa sa mga questionable na pagdadala ng pondo, yung mga seaman. Alam ba ninyo nung umpisahan niyang OWA, hindi naman kasama yung seaman dyan na kinukolektahan. Kasi ito para sa mga land base. Nung una yan, na itatag yung Overseas Workers Welfare Administration. Alam ba ninyo, pumunta kayo dyan sa Intramuros. Di ba? Merong tanggapan dyan ng Department of Labor. Doon sa may bandang unahan yan, meron dong ospital ng mga seaman. Nung panahon na hindi pa covered ng OWA, yung mga seaman, pinautang ng OWA. Kasi ang pinaka-chairman na nakaupo dyan sa board ng OWA, yung Department of Labor Secretary. Nung una nga wala pang ang POEA. Ngayon, pinautang yung mga seaman. Yung purpose ng pag-utang ng mga seaman, para makapagpatayo ng ospital. Yun nga, ipatayo nila yung ospital. Ngayon, tanungin ninyo, nasan yung ospital? Yung OWA na nakapagpatayo ba ng ospital para sa mga land base? Katulad nito, ito yung land base ito. Yung umuwi dito, yung mga dinedeploy, domestic helper, kung ano-ano, basta land base. Wala walang project na nagawa. Hanggang ngayon. Yung sinasabi natin nung araw, yung bangko, dapat magpatayo ng sariling bangko nung araw pa. Di ba? Kasi nung araw, nagpapadala ng remittance yung ating mga kababayang nasa ibang bansa sa pamamagitan ng bangko. Una nga, yung Philippine National Bank hindi ba nung yan nasa gobyerno pa. Ano nangyari? Nagkaloko-loko kasi
bago matanggap nung pinagpadala ng pera, ano ho, ha? Siyam-siyam. Ang tagal, inaabot yung pera bago makarating doon sa pinagpadalan. Oh. Pagkatapos, nauso na yung mga bangko nga, karamihan nagpapadala sa mas pinagtitiwalaan na ng mga kababayan natin, yung Citibank. Bangko ng mga dayuhan, di ba? Oh. Pagkatapos, nagka-problema pa rin. Kasi yung merong mga instance na yung remittance para dito, kasi yung Citibank worldwide yan eh. Oh. Minsan doon na itatransmit sa Kwan, na i-remit sa New York. Nagkaroon ng mga problemang ganyan. Kaya noon, naisipan namin na bakit hindi kaya i-suggest natin sa pamahalaan magtayo ng bangko. Kailan lang, di ba, nung pag-upo ni Presidente Duterte, pinangalandakan ni ano yan? Ni Bello o nasan? Naitayo ba, mga kaibigan? Pag-upo ni Bello sa Department of Labor. Hanggang ngayon wala. Di ba yung ID lang wala sa OFW? Yun daw ang magiging kapalit sa lahat ng transaksyon ng OFW. Wala na rin yung OC, iba yung tawag doon. Mga kaibigan, yun na, bali magiging. Nung umpisang ipagawa, nagkaroon pa ng question. Di ba? Sapagkat nagsisip-sip, inilagay doon, mas malaki pa yung litrato ni Presidente Duterte kaysa sa litrato ng bearer o yung cardholder, mga kaibigan. Yan nga, dalawa, di ba? Ospital. Yung bangko. At saka meron pa, eskwela. Alam ninyo, mulat sa pula, dyan nagagalit sa akin ng OWA. Pag kino-question natin, yung accounting sa nakolekta ng OWA, at ako consistent. Hindi lang sa ibang panahon. Dapat questionin din natin ngayon. Nasaan ang remittance? Ang accounting ng OWA. Kasi pera yan ng mga ng mga OFW. Katunayan, nung araw, panahon ni Secretary Hople ni Minister Hople, isa lang yung questionable na pagpapautang sa mga seaman na ipinagpatayo nila ng ospital. Hindi nga natin alam kung naibalik yung pera. Kinwestiyon din natin yung mga project ng OWA noon, yung basketball. May basketball pa noon, mga artista. At saka yung mga professional basketball player, laban sa mga artista, pinupondohan ng OWA yun. Ano kinalaman nun? Di ba? At saka nung buhay yang si Bert Marcelo, nagtamasa yan dun sa Hatid Aksaya. Di ba? Ginagastusan din ng OWA yun. Nagko-concert sila ron sa mga bansa na meron tayong mga deployment ng OFW. Pagkatapos lahat yung mga kasali doon, at saka yung gastos para dun sa project niya yun, kinukuha dun sa OWA na wala namang directly na benepisyo para sa kapakanan ng mga OFW. O ano pa? Hindi ba kinukwento natin na dun sa mga inabot yung pelikula ni Vilma Santos na Miss X ba yun? O Miss X? O Madam X? Kinwestiyon din natin yun. Bakit o? Kasi yung perang ipinamproduce doon sa pelikula, sinandok sa OWA. Inutang nila sa OWA. Ang katwiran kung bakit sila pinautang ng pera, dahil daw sa, yun daw pong pelikulang yun, gagamitin bihikulo sa kampanya ng pamahalaan laban sa sa illegal recruitment. Kita ninyo, pipinturahan lang yung yung racket. Lalagyan ng sugar coating. Di ba?
lalagyan, kumbaga sa ensimada, yung tinapay, lalagyan lang ng asukal, at saka naman tequila. Bibihisan ng ng mabuting layunin. Di ba? Pero sabi nga natin, the end does not justify the means. Kasi hindi mo pwedeng galawin yan eh. Katulad ng pelikula, kung nalugi, paano maibabalik yung pera? Inutang eh. Hindi ho ba? Ngayon, mabuti naman dahil nung panahon na yun sikat na sikat si Vilma Santos, mga kaibigan. At maganda naman yung pagkakagawa ng pelikula. Ang problema, kumita yun na pumatok sa takilya yung pelikula na yun. Na ipinautang nila sa pribadong sektor na nag-produce ng pelikula, mga kaibigan. Ang tanong ngayon naibalik ba yung pera? Hindi ho. Mga kaibigan, hindi na ibalik yung pera na yun. Pati yung kinita ng pelikula, wala. Hindi na naisauli. O ano pa isa? Na kabilang sa mga kinu-question namin nung araw. O yung Trade Union Congress of the Philippines. Pinautang din yan ng pera galing sa OWA. Alam ba ninyo yung Trade Union Congress of the Philippines, ano yan samahan yan na mga, yung mga manggagawa dito sa atin. Hindi ho overseas organization yun o organisasyon ng mga overseas workers. Yun organisasyon ng mga nagtatrabaho rito, mga manggagawa dito sa bansa natin. Pero yung pinautang ng malaking halaga, ilang milyon yun, mga kaibigan. Kinwestiyon natin yun. Anong dahilan daw na ginamit nila? Justification. Yung kumbaga nga sa tinapay, anong asukal lang inilagay nila ron para bihisan nila ng mabuting layunin. Alam ba ninyo kung ano sabi ng Department of Labor noon? Ministry of Labor pa. Ano yan Kasi kaya namin pinautang yan, kasi dominant labor organization yan. Kahit ba dominant labor organization pa yan, hindi naman nila pera yan ba't may pauutang sa kanila? Kung meron kang dapat pagpautangan yan, yung mismong mga OFW, hindi yung mga local labor. Ngayon, ang sabi namin kung talagang yan, basihan para sa pagpapautang, kung ang basihan sa pagpapautang dyan sa TUCP, nakaupo pa no sila Herrera. Mga kaibigan, yung naging senador na Pilay. Kung yun ang dahilan, sila'y dominant labor organization para pautangin sila. Tanong namin, ba't di nyo pinautang yung KMU? Dominant din yun hindi ho ba? Dominant organization din ng labor yun. Mga kaibigan, kita na ninyo. Yun, puro mga hindi na ibalik. At nung pag-upo ni Cory, yun ang masama dito sa atin. Di ba galit na galit sila kay Marcos? Galit na galit sila kay Marcos. Pero, yung mga nangyari na katiwalian, katulad nga nun sa Department of Labor, yung OWA, pinagpatuloy din ng mga walang Yun ang hirap sa atin. Babanatan natin yung nagdaang mga administrasyon, babanatan ng susunod na administrasyon, pero yung ginawang masama nun, ipinagpapatuloy. Kaya nung umupo si Cory, unang itinalaga dyan sa OWA, yung walang yang si Pepe Sarmiento, na dating komunista, mga kaibigan.
O kumukomunista yung animal. O ano na puro kawatista eh. Alam nyo ginawa. Ito ako, ang balita ko hanggang ngayon ginagawa to. Ito pa isang katarantaduhan dyan. Yung pera, isinasali sa stock market. Mga kaibigan, ibinibili ng sapi sa stock market. Sugal yun eh. Hindi ba ninyo natatandaan na si Erap ganyan ang ginawang anomalya? Mga kaibigan, yung pera ng GSIS, ng mga empleyado ng gobyerno, at saka yung pera ng mga miyembro ng SS, kung ano, sinandok ni Erap. Di ba? Nag-inside trading sila. Yung mga crony ni Erap ang nagtayo nung yan, sila Gatchal yan. At saka yung nagtatago hanggang ngayon si Dante Etan. Nawala na yun. Yung BW Resources, di ba sa kanila yun, yung mga dami ni Erap, yun si Erap din ang nasa likod nun, ang ginawa nila, dyan na-convict si Erap. Isa yan sa kaso na kung ba't na-convict si Erap. Mga kaibigan, yung pera ng GSIS, inutusan niya yung presidente ng dalawang government corporation na yon, SS at saka GSIS, na i-release yung 500 million, tigpa 500 million, 1 billion Mga kaibigan Inamin ito nung dalawang presidente, tumistigo yun laban sa kanya. Umamin yun. Mga kaibigan, itinuro si Erap ang naguto sa amin. Ibinili ng share ng sapi doon sa BW Resources, mga kaibigan, na nakasali doon sa stock market, bagong kumpanya na itinayo, isinali ron. Ano ginawa nila? Nagumpisa sa maliit para lumaki yung value, pinabili ni Erap ng share doon. Ipinusta ron yung pera ng SS. Pinataas nila. Nung mataas na, pinag-withdraw nila Erap yung pera. Pinagati-hatian. Mga kaibigan, bumagsak ngayon. Nasaan yung pera? Di talo. Tinakbo nila yung pera. Yan, ginagawa din ng OWA yan. Alam ba ninyo, yung pera ng OWA simulat sa pool, walang accounting yan. Kung talagang matuwid tayo, abay dapat nating yan, i-report sa mga OFW na ganito kalaki ang pera nyo. At saka kung meron tayong dapat na gawin mga proyekto rito, yung proyekto na direktamente merong mapapakinabang ang mga OFW. O katulad ng mga sinasabi nga natin, dapat may ospital ng mga para sa mga OFW at saka sa mga pamilya nila. Ganon din yung paaralan para sa mga anak ng mga OFW. Ito, patong-patong na nga, duplication pa, di ba? Ito, dapat tayong mga pinagagagawa. Wala naman. Racket din. Mga kaibigan. Yung OWA, hanggang ngayon, walang public accounting. Pero ng mga OFW yan O bakit hindi tayo nagsasagawa ng accounting dyan? Alam ba ninyo kung gaano kalaki yung perang yan? Napakalaki niyan. Kung tutuusin ninyo. Kaya alam kung sino yung administrasyon na nakaupo sa OWA, pinagtatakba nila yung nakaraan o sinundan nilang administrasyon, tsaka yung Department of Labor. Bakit? Kasi pinagpapatuloy nila Napakaraming anomalya dyan.
Isa pa sa kinwestiyon namin noon, nagalit pa nun sa amin si si Minister Ople. Kahit gano'n naman si Ople, pagka yung meron kang mga kinwestiyon dyan, sumasagot sila. Kaya lang, hindi nila pinepersonal yung mga tao. Yun ang ano dyan. Sa ibang mga administrasyon na, wala personalan na eh. Pepersonalin ka eh. Siyempre, init ang ulo nila dahil mahirapan silang ipaliwanag. Pero in fairness kay Minister Ople, kahit gano'n, hindi nila pinepersonal yung mga issue. Sa issue lang, kahit magalit sila, doon pa rin sila sa issue. Ngayon, itinayo yung POEA building. Hindi naman itinayo yan eh. Dati na nakatayo yan. Binili nila yung property. Questionable din yun. Alam ba ninyo na yung opisina ngayon ng POEA, yan dating Delta Motors. Natatandaan ninyo, yan yung Toyota nung araw. Na pag-aari ang may-ari niyan, yung pamilya ng mga Silverio. Sila Dante Silverio, Ricardo Silverio, yan po ang mga may-ari niyan, pamilya niyan. Ngayon, panahon din ito ni dating Pangulong Marcos, akalain nyo, binili nila yung property na yun. Ang pera, kinuha nila sa OWA. Kaya yung OWA, wala na yan eh. Ano na yan eh. Hindi na nila kayang ipaliwanag. Tumatakbo na lang yan for purposes ng money making sa gobyerno, mga kaibigan. At pinagsasamantalahan ng mga alam lahat yan, pati mga senador, mga congressman, pero tahimik sila dyan. Kasi meron silang yung welfare nila ang tinutulungan yan, hindi yung welfare ng mga overseas workers natin eh. Katulad si Jinggoy Estrada, hawak ni Jinggoy yung insurance ng mga OFW nung siya senador. Kasi siya ang chairman dati ng overseas OFW committee, ganun. At yan, matatandaan ninyo, pinakinabangan din ni Manny Villar sa pagtakbong presidente. Hindi ba? Kaya, ang anomalya dyan hindi lulutasin eh. Mga kaibigan, bakit? Ang daming nakasawsaw. Subukan nyo, i-challenge nyo lang yung public accounting. Yun lang, kasi doon lang magkakaalaman lahat eh. Ano ang questionable doon sa pagkakabili ng Delta Motors building? Yung pera, kinuha nila sa OWA. Yung OWA, kumbaga trust fund yan eh. Pera ng mga OFW yan, hindi yan bayad. Hindi yan bayad sa gobyerno. Kung ikaw aalis bilang OFW, meron kang sisingilin ka ng OWA, yun ay hindi bayad. Yun ay contribution mo. Ang totoo niya, nag-umpisa kami, nung panahon namin, nag-umpisa yung OWA, hindi naman kinakalta sa amin yung pag umalis kami, yung OWA contribution. Ang purpose nun, sa principal kukunin eh. Yung principal ang pinagbabayad dun eh, ng kontribusyon. At yun naman iniipon para magamit sa kapakanan ng mga OFW. Kasi yun nga ang purpose, di ba? Pangalan pa lang eh. Sabi nga sa English eh, the name itself implies. Overseas workers welfare. Hindi ba? Ano ba sa Tagalog yung welfare? Di ba kapakanan yun? Mga kaibigan, yung pagtatayo ng POEA building, nung questionin natin yan, nagalit nga sila. Mga kaibigan, bakit? Kasi yung POEA, government agency, di ba?
Ha? Ahensya ng gobyerno yan. Oh. Ngayon, dapat, kung magtatayo ng opisina ang gobyerno, abay dapat, sa pondo ng national government nila kukunin yan kung walang pondo yung Department of Labor. Dahil attached sa agency yan ng Department of Labor. Ba't mo kinuha sa pondo ng OWA? Bali ba, may overpricing dun Mga kaibigan sa building na yun Ang daming kumita ron Kilala ko nga yung nag-ahente nun Kaya na-discover namin mga kaibigan. Questionable lahat yan Hindi na nila kayang ipaliwanag. Kaya yung, wag na tayong umasa dyan may magagawang totohanan na programa o proyekto na direktamenteng tumutugon para sa kapakanan ng mga OFW, mga kaibigan. Katunayan nga, sabi ko sa inyo dapat buwag na yung OWA di ba? At saka yung tanggapan ng POEA dahil mula sa pagkakapasa ng Migrant Workers Act of 1995. Nakasaad dun After 5 years in effect ang batas, pinatutupad ang batas, pagkatapos ng 5 taon, automatic abolition ng dalawang agency, yung OWA at saka yung POEA. Automatic abolish. 1995 naipasa sa batas yun. Ibig sabihin, dapat year 2000, abolish na yung OWA at saka POEA. Kaya lang, year 2000, kung matandaan ninyo, nagkaroon ng very significant event. Yun yung pagpapatalsik kay Plunder Estrada sa pwesto. Matagal tumakbo yun, di ba? May impeachment trial pa yun, di ba? So, ang tao na-focus doon. Walang issue pinag-uusapan nun, kundi yung pagpapatalsik sa walang yan si Erap Estrada. So, nalibang tayo. At saka hindi ka naman makakasingit kung walang nagmamalasakit na organisasyon noon na nagbabantay, mga kaibigan, at that time, para sa mga OFW. Yung tunay na organisasyon, wala naman yan Kita nyo, hanggang ngayon, walang kumwestiyon yan. Bakit? Kasi during that time pala, pumalit na nagkaroon ng gulo, di ba? Pumalit si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sikreto, itong mga mambabatas, gumawa ng malaking sabuatan. Yang Kamara, at saka yung Senado. Kaya nga kita ninyo, nung pagtakbo ni Villar, todo suporta ang OWA. Bakit? Kasi siya nakaupo na nung amyenda niya, siya ang Senate President. Mga kaibigan, inamyendahan pala yung batas. Lihim, pataksil, patraidor, na nagsabuatan itong mga mambabatas para baguhin yung batas, para hindi matuloy ang abolisyon ng POEA at saka ng OWA. Sabuatan. At nalaman ko, sa tulong ni Atty. Alan Padilla, nag-research siya, sinabi niya, 2 beses inamyendahan yung batas. Nagulat nga siya nung sinabi kong yan nung banggitin ko yung Migrant Workers Act of 1995 kasi walang nakakaalam. Katunayan ito. May isang forum diyan sa Ambassador Hotel. Ang kauupo lang nun ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang naging guest doon,
Itong si Rosalinda Baldos, yung ba pangalan nun? Yung naging OWA yun, pagkatapos naging Department of Labor Secretary din yun di ba? Yung babaeng nalalagas na buhok. Alam ba ninyo doon sa forum na yun, siyempre, nagkataon siya ang guest. Hindi naman ako sa nagyayabang. Buhay pa nun si Roger Paywan yung dating alalay ni Mrs. Marcos, di ba, na naupo rin sa TESDA. At saka pinakahuli, nung wala ng press secretary, siya nang ginawang panakibutas bago matapos yung administration ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Namatay na yun si Roger Paywan, dating assemblyman. Ngayon, sila yung mga nando doon sa forum na yun. Bali ba ang pinag-uusapan OFW. At saka OWA ang pwesto dati ni ni Baldos Hindi ko maltanda ko OWA o POEA. Nung panahon na yun, hindi pa ako nakakabalik sa radyo. Nagsisimula pa lang ulit akong bumalik. Nagsusulat ako sa isang weekly newspaper, mga kaibigan. Hanggang sa nakita nung publisher ng daily at ako'y binigyan ng pagkakataon makapagsulat. Ngayon, doon sa forum na yun, tinanong ko yan, nawindang silang lahat. Yung sabihin, parang lumitaw na ako, sinira ko yung forum. Kasi puro bulahan. Hindi pala yun forum para sa katotohanan. Yung pala'y forum para katayin yung katotohanan. Yung pala'y katayan pala ng katotohanan yun. Anong malay ko, hindi ba? Kasi pag sinabi mong forum, public forum ito, malaya ka magtanong, di ba? Hindi itatanong mo yung mga leading question na naaayon sa gustong sagutin lang para magkaroon ng publicity, yung guest. Hindi ganun ang forum. Yung kinukwento ko nga sa inyo, yung United Nations Workers Club, di ba? Diyan sa Hilton, na naging guest si FBR, doon ko tinanong yung tungkol sa pagkakatalaga ng mga nasa active service na military na ipinwesto ni dating Senador Miriam Defensor Santiago sa immigration nung siya pa ang commissioner. Yung tinanong ko kay Ramos, doon yun sa Workers. Alam ba ninyo kung ba't sumikat yung United Nations Workers Club sa mga forum? Natabunan lahat yung ibang forum. Kasi una, ang mga member doon, mga matataas sa gobyerno, tsaka yung mga nirirespeto, mga kilalang tao, at doon, hindi ho libre. Pag pumunta ka ron, kailangan kung gusto mo makinig, kumain ka. Kasi lunch yun mga kaibigan Ngayon, kung kakain ka naman, kailangan bayaran mo. Hindi pwede rin ng libre. Kaya doon wala yung mga buraot na nagsasamantala sa mga forum, katulad nila Linggoy Alcuaz, pumupunta sa mga forum para makakain ng libre. Tapos, gusto nila sila pa unang magtatanong. Di ba? Ngayon, asan ba ako? Tinanong ko yon kay Baldos. Palibasa, libre yung kapiron, magagalit nga sila. Doon ko lang na-realize nung huli. Tinanong ko lang, masama ba yun na hindi ho ba supposed to be? Kasi 2001 kung di ako nagkakamali 2001 or 2002 Yung forum na yun na nagtanong ako. Tinanong ko, sabi ko, hindi ho ba supposed to be abolish na ang POEA at saka ang OWA
batay dun sa Migrant Workers Act of 1995. Ba'y natigalgal eh. Hindi ako sinagot. Tumingin sa mga, yung mga, tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan, yung si Rosalinda Baldos. Mga kaibigan. Pagkatapos parang gusto kong i-isolate ng mga tao ron eh. Ha? In-ostracize ako eh. Oh. Bakit? Ano bang klaseng forum yung mga ganon, di ba? Oh, ibig ko sabihin pinakikita ko lang sa inyo na alam ko yung issue. At walang ibang naglalakas ng loob na tanungin yan, mga kaibigan. Pagdating sa yung pondo ng OWA, yung accounting of funds, mga kaibigan, ipaliwanag nyo. Kasi nung araw, sinasabi hindi raw yung subject ng audit. Ano? Bakit? Paano natin mapapangalagaan yan? Ngayon, yun nga, inamyendahan pala yung batas kasi tuloy ang pagsasaman para maipagpatuloy yung pangungulekta. So, yung welfare ngayon, ano na lang yun? Pambobola lang yun. Hindi totoo yan, mga kaibigan. Dahil kung totoo yan, papa-account mo yan. Kailangan transparent ang accounting yan. Isipin mo, from 1980s, hanggang ngayon, hindi nagkakaroon ng accounting. Nung panahon ni Cablas Ople, bilyon-bilyon na kung susumahin mo. Ang kwenta niyan, bilyon-bilyon na. Lalo ngayon. Ang masama pa ito. Dapat effective yung abolition ng OWA at saka ng POEA as of 2000, year 2000. Base dun sa 1995 Migrant Workers Act. Pero, nagpatuloy sila ng pangungulekta habang hindi pa naaamyendahan yung batas. Siguro umabot pa ng 2 taon o more or less 3 years na nangungulekta ang OWA ng contribution. Ganon din ang POEA ng bayad, mga kaibigan. Magkano binabayad ng isang OFW na umaalis ng bansa tuwing aalis siya? Siguro, kinuwenta ni Dang noon kulang sa 20,000 ang isang tao Mga kaibigan humigit kumulang 20,000 Ngayon, tinignan naman ni Attorney Alan Pagya, yun daw, yung, yung website ng POEA. At doon nakita niya na ang sinasabing bilang ng umaalis na OFW libo-libo Ngayon, para hindi sabi ko, di gawing conservative estimate na lang. Gawin na lang natin 2,000. Mas mababa doon sa website ng POEA mismo na sinasabi nilang bilang ng OFW na umaalis kada araw para magtrabaho sa ibang bansa. Ito yung mga, documented ito yung sinasabing bilang. So gawin natin halimbawa na lang, conservative na lang natin, ilagay na lang natin sa 2,000 ang umaalis na OFW araw-araw doon sa mga taon na dapat abolish na yung OWA at saka yung POEA. 2 taon na lang. Ilagay natin sa 2 taon at 2,000 katao araw-araw.
So pag sinabi mong, halimbawa, 10,000 na lang ang binabayad, ang nakukolekta dyan sa mga OFW, bawat isa. 10,000 lang, hindi naman 10,000 lang yan. O ngayon, ano lang, conservative estimate lang. Gaano kalaking kwarta yung kinolekta nila na supposed to be wala ng legal personality itong OWA at saka yung POEA para mangolekta ng pera. Gaano kalaking pera yun? Oh. Sa loob ng 2 taon, araw-araw may 2,000 na umaalis, ha? Ilang araw meron sa isang buwan, di ba? Sabihin mo 30 days. Oh. Ilang buwan meron sa isang taon? Di ba? 12 buwan. Times 2 mo yun. Oh. Sa 10,000 pesos, bawat isang OFW, napakalaking pera nun. Ano tawag mo ron? Di ba istapa yun? Ha? Dapat hindi sila mangolekta dahil wala silang personality. Abolish na sila eh. As far as the law is concerned. Oh. Naamyendahan man nila yan, nakapangolekta sila dun sa panahon na hindi inaamyendahan. Mga kaibigan, kita na ninyo. Kaya, ano yan money making na lang yan. Hindi na ako naniniwala dyan, mga kaibigan. Kasi, lagi tayo maasa kung magkakaroon ng bagong administrasyon, baka sakaling maipatupad nila yung tunay na programa para sa mga OFW. Di ba? Na sinasabi nating mga bayani, mga bagong bayani ng ating bansa. Di ba? Para katulad niya, na-discarrel na yung mga, katulad ito, umuwi. Wala siyang trabaho. Di ba? Kung magkasakit yan, o kaya sa pamilya nila may magkasakit, kung may ospital, pwede nila ipagamot doon. Di ba? Basta't ikaw naging OFW. Parang katulad sa ibang bansa. Sa ibang bansa nga habang wala kang trabaho, di ba, tinutulungan ka pa ng gobyerno? Ganun nga yung sinasabi ni Arlen na taga Amsterdam. Ganun sa kanila. Kahit walang trabaho may matatanggap ka. At kung gusto mo magtrabaho, yung gobyerno pa tutulong sa iyo para ihanap ka ng papasukan mong trabaho. Mga kaibigan. Ito'y pera naman nila Hindi naman ito kukunin mo sa bulsa ng gobyerno Hindi mo ito kukunin sa buwis ng mamamayan. Sarili nilang pera yan. Hindi mo ba, mga kaibigan? Tapos hindi sila entitled na malaman kung magkano na yung pondo ng OWA. Kalokohan yun.